Magandang hapon po sa inyong lahat. Pastor Hector Villanueva po ng Count to Jesus Community Church of Marikina ang siyang maghahatid sa inyo ngayong hapong ito ng ating simbang gabi. It is fun to reminisce, isn't it? Recall good times gone by. It is even more fun kung may kasama kang nagbabalik tanaw sa magagandang mga alaala sa iyo o inyong buhay. Nangingiti ka, kinikilig ka, minsan pa nga'y napapaghagalpak ka ng tawa Yung matunog na tawa. Mahirap naman yatang gawin ito kung nag-iisa ka. So, kung mga bagay nito na nabanggit natin ay ginagawa mong nag-iisa habang nakatingin ka sa kawalan. Good memories. Mga alaalang napakasarap balik-balikan at di ka magsasawang ikwento ang mga ito sa iba. Minsan nga'y may action pang kasama Umalaki at naniningkit ang iyong mga mata, kumukulubot ang iyong ilong, at nagbablush ka pa habang inaalala mo ang mga sandaling yun. Magagandang alaala. Marami pagkakataon sa aking karanasan na kapag nagbabrowse ako ng mga pictures sa cellphone, katabi ang anak namin si Ethan at nakikitingin sa mga photos, lalo kapag kasama siya doon sa picture. Hindi picture ang tawag niya Sasabihin niya, "Tatay, ang dami na nating memories po." Lagi ko namang tugon, "Oo nga anak, at gagawa pa tayo ng marami pang memories, magagandang memories." Promoting good memories. Ito po ang ating pag-uusapan para sa ika-9 na araw ng ating simbang gabi. Samahan niyo po ako sa loob ng mahigit 25 minuto ng pagbabalik tanaw sa mga kabutihan at paalala rin ng Diyos sa atin sa mensahe ngayong hapon. Ngunit bago natin simulan yan, panandalian tayong manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami. Hawakan niyo po ang labi na inyong lingkod. Hipuin niyo po ang puso at isipan ng bawat nanonood sa hapong ito. Mapagpala ang bawat isa, bigyan ka namin ng kalukuran sa pangalan ni Jesus. Amen. Promoting good memories. How ironic nang maibigay ang topic na ito sa akin dahil ito ang bagay na kinulang ako Mga alaala. Way back 2012, nang muling mawalan ako ng alaala. Temporary loss of memory ba? Dala ng matinding stress sa pisikal, mental at emosyonal ng patong-patong na responsibilidad bilang isang asawa, magiging tatay pagkatapos ng 9 na taon na aming pag-aantay sa aming paghihintay sa aming anak at pastor ng isang papalagong iglesyang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin at iba pang mga alalahaning nakapatong sa aking balikat ng mga panahong iyon. Ayon ito sa pinagkonsultahan naming doktor noon ng case ko. Mangyaring nagkaroon ako ng amnesia year 1995. Dala naman ito ng head trauma sa isang youth camp nang mabagok ang aking ulo sa isang aksidente habang kami ay naglalaro ng basketball. 5 hours akong wala sa aking sarili. And after 17 years, without head trauma, nag-record ito na walang simptomas na ipinakita. Year 2012. Hindi ko kilala ang asawa kong 3 buwang nagdadalang tao noon. Wala akong muwang sa simbahang pinapasturan ko dito sa Marikina at maraming mukha na pilit kong kinikilatis makilala. Maibalik ko lang sa pagkakaalam kong nawawalang ako. Nawala ang mga hindi magagandang alaala sa akin. Ang masakit nito, nadamay ring nawala maging ang mga magagandang memories. Pero purihin ng Panginoon dahil itinawid niya kami ng asawa ko sa landas o sa burol na iyon ng pagsubok ng aming buhay. Kasama ang mga nagmamahal sa aming pamilya at ang aming church. Ayun, isang napakagandang alaala na dala-dala ko ngayon. To be exact, tomorrow, December 22, ay 9 years na at mag-iisang dekada na next year. Paano nga ba natin palalawigin o pararamihin ang mga magagandang alaala sa ating buhay? How are we going to promote good memories in our life? Jesus said in John 15:22, "Remember the words I have said to you." A good memory enables us to learn from our experiences.
as well as great truths we have heard. Therefore, invest in your memory banks, truths that will pay dividends for days to come. Maraming interes ang maaring makuha mula sa oras at katotohanan na pinaghusay nating puhunanan. Repetitiously, God's Word appeals to His people to remember, alalahanin. There are occasions on which individuals and society in general need to stop in their rush into the future to reflect and remember. Lalo ngayong Kapaskuhan sa ilalim ng baybayin natin sa pandemya. We have to stop for a while, take time to remember, and make time to rekindle every good memories that we have at ipagpatuloy natin ito o di naman kaya ay ulit-ulitin natin gawin ang magagandang alaalang ito sa abot ng ating makakaya. Ang panahon, yung oras, ang mayroong pinakamahalagang role dito. Good memories are built when every second of action was done with love. Kaya nga, love is spelled T-I-M-E or time. Today's passage from Psalm 133 says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore." Binanggit ito ni Haring David dahil ito ay isang karanasang umukit ng magagandang alaala sa kanya. Naihalin tulad niya nga ito sa kasiyahan o excitement nung senaryo ng pagtatalaga kay Aaron nun eh. That jubilant feeling of Aaron's anointing for a sacred work. At buhusan ito ng langis bilang isang punong saserdote o high priest. And we have to be reminded that it wasn't just plain olive oil. Rather, it is surely a reference to the holy oil that is described doon po sa Exodus 30 verses 22 to 25. There are also many instances where Aaron's anointing is mentioned in the scriptures. Hindi lang sa pagkakataong iyon, kasi inanoint din doon yung mga gamit for sacred use. Like the tent of meeting, the Ark of the Covenant, the table, yung lamp, and the altar of burnt offerings. There is a reason that I'm stressing these anointings. Why? Holy oil was often used in relation to worship of God. Ang pagdaloy ng langis sa balbas ni Aaron was not just about abundance na konsepto ng karamihan. Rather, I think of the joy that comes from being able to approach God and set apart as a member of His family. Na kung si Aaron ay hindi pinahiran ng langis, hindi magiging katanggap-tanggap ang pagsamba ng mga Israelita sa Panginoon. Kasi anong kinalaman ng pagkakaisa ng magkakapatiran sa pagbubo ng langis kay Aaron at yung kasiyahan at kainamang dulot nito? Mangyaring habang nagbibigay tayo ng panahon na magkaroon ng pagsasalo-salo o pagsasama-sama at nagkakaisang gumagawa ng makabuluhan at magagandang alaala, nagdudulot ito ng kaluguran at pagsamba sa ating Panginoon. At dahil dito, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala ng buhay sa bawat isa. And to make it possible, time here is crucial. Don't find time. Make it possible. Make time. Di ho ba? Kagaya po ngayon. Imbis na namamahinga tayo at gumagawa ng maraming kabuluhang bagay din naman o paglilibang, nagtalaga tayo na maupo, manahimik, manood at makinig ng kanyang mensahe. Di po ba? Kanyang mensahe sa atin sa loob lamang po ng 30 minuto. Kaya mabilisan lang talaga. Nagkakaisa tayo na at nagkasundo na kahit saang lugar man tayo nakabase o maaring magkakaiba ang takbo ng oras ng ilan, ay manonood ng mensahe para sa pangsyam na araw ng ating simbang gabi.
at nalulugod ang Diyos dahil siya yung ating pinag-uusapan eh. At hinahanap natin na yung kanyang alwalhatian, yung kanyang kaluguran, at nagnanais tayong ipamuhay para sa iba ang kanyang kapurihan. Amen po ba? Nowadays, we tend to take pictures. Pictures of things we want to remember. Good memories. Sabi nga natin eh. When out with a group of friends, we might take a selfie na tinatawag natin to help us remember the moment. Now, the Israelites though, noong pinalaya sila ng Panginoon mula sa pagkakaalipin, they didn't have smartphones. Ni wala man lang silang papel at ballpen eh, o lapis para isulat ang kanilang mga karanasan. What they have was God's instruction. God told them how to prepare the meal and how to eat it. God told them to gather their family and even their neighbors to share meal together. God gave them a ritual to commemorate year after year. Yung mga paalalang iyon ng Panginoon ang lagi nilang tinatandaan, pinabalik-balikan at ipinapasa sa kanilang mga anak. Nagbigay ang Panginoon ng oras upang gawin ito sa kanyang piniling lahi, ang bayan ng Israel. Ito ay paraan ng Diyos upang patuloy niya ipadama sa kanyang mga anak ang kanyang kalinga at pag-ibig. God takes time to instruct the people about how to remember what is about to happen, how to worship properly, not just that night, but in every age to come. God knew that life after slavery would be different. Now, in remembering that first night of freedom, in the ritual of the Passover meal, that scattered band of slaves became a people, a congregation. Ang mga bagay na yon ay ang ipinamalas ng Panginoon. Hindi ba't nararapat lang na ito rin ang ipamalas natin sa iba? Ang gumawa ng makabuluhang mga sandali, ang gumawa ng mga alaala na masasabi nating mahal natin ang bawat taong ating nakakasalamuha o nakakapuros ng landas ayon sa kanyang ipinag-uutos. May mas matindi pa ron. Sabi ng ating Panginoong Hesus, mahalin mo ang kaaway mo. Kapamilya man o hindi, lalo't higit sa ating mga asawa, sa ating asawa at mga anak. Ritual kung sasabihin para sa kanila noong panahon na iyon na ipagdiwang ang kadahilanan ng Diyos sa kanilang buhay. What rituals help us to remember and celebrate God's purpose in our lives? May alaala ka bang nakaluhod habang nananalangin? Alaalang nagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan sa iba? Alaala na mayroon kang inaalaga ang kaluluwa o dinidisipulo? Alaala ng paggawa ng mabubuting bagay? What helps to remind us of who we are? Paano natin pagyayamanin pa ang magagandang alaala sa ating buhay? Good memories can be an inheritance that we can leave as our legacy, which is a good thing. But if all you leave to your loved ones is a material inheritance, without leaving them as spiritual memories, they will be impoverished, no matter how large the inheritance. Memories is something we pass down to the generations that follows us. As Christian, we should seek to leave good memories, legacy of godliness for those who follow us. How can you promote and leave good memories? Yung magandang tanong na dapat natin sagutin eh. Una, live a life of godly character and conduct. In Proverbs 22:1 says, a good name, literally character, is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. We live in an age of moral decline, so it seems like character hardly counts anymore. Live and let live. Let it all hang out. Do your own thing. Ganun na lang. Sadly, this general lack of character and proper behavior has crept into Christianity. Nandito na sa mga iglesia. Nandito na sa lupon ng mga Kristiyano.
The character and behavior of believers is often hard distinguishable from that of the people in the world today. Parang wala nang pinagkaiba sa iba. Iyan ay isang pagkasira ng patotoo ng ating Panginoon. Peter teaches us to have character. Doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 5, sabi niya, "And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge," which means moral excellence or character. In Ephesians 4:1, Paul says, "As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love." Our character and conduct should be so exemplary that Paul says, "So that you may be blameless and pure, children of God, without fault, a crooked and perverse generation, in which you shine as light in the world." Philippians 2, verse 15. Pangalawa, to promote good memories. The second condition is to stand for what you believe. Stand for what you believe. Dapat biblical siya. 6 times in the New Testament, Paul tells us to stand fast. Diba? Itong favorite verse ko yan, yung 1 Corinthians 16:13 Nasabi niya, "Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong." Now, dictionaries usually define conviction as a fixed or strong belief. But conviction is really much more than that. Your convictions include your values, commitments, and motivations. Sabi ng isang Bible teacher na si Howard Hendricks, sa definition niya ng conviction, "A belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for." Now, are there some spiritual and moral convictions that you would die for? Are there things you believe so strongly that nothing can sway you? Are there things you believe with such moral force that you feel you must pass them on to others? Now, these are important questions because our convictions determine our conduct. Our convictions motivate us to take a stand, to act according to our values, to stand against the morals of our day. Are you willing to stand for what you believe, to live it out, even if it is unpopular? Pangatlo, at yung ating panghuli, the third condition for promoting good memories is to demonstrate godly love and care. In John 15:12, sabi pong ganon, "My command is this." Ito ang sabi ng ating Panginoon "Love each other as I have loved you." Ito ang punot dulo ng lahat ng ating pinag-uusapan. Ang ugat ng paggawa at pag-iwan ng magagandang alaala, ang magmahal at maghasik ng pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal na ipinadama ng Diyos sa atin. Nakakalungkot mang sabihin, marami sa atin dito, mailiit na nga ang mundo, pilit pa nating pinaliliit. Bakit? Naaway tayo, naiinis tayo, ayaw natin kumausap kay ganito, ayaw natin makipagkita kay ganyan. Sabi ko nga ngayon digital na dahil wala nang face-to-face, scene zone na lang o kaya off-cam. Hindi ito magagawa ng isang bagsakan sa isang araw. Isang araw lang, kundi bawat sandali ng ating buhay. Bakit? Dahil kagaya natin, ang iba ay tao lang din, na may pagkakataong mahirap maunawaan at mahalin at nararapat sadyaing bigyan ng panahon upang matutunan nating unawain, pagpasensyahan at buhusan ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kung sa atin lang, hindi natin kakayanin yun Mauubusan tayo, magsasawa tayo, pero sa Diyos, lahat ay posible. Amen po ba? At dito nagsisimula ang paggawa ng magaganda at mabubuting alaala. In Proverbs 3:3-4, "Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God
and man. Sa talata pa lang na ito, nanghihingi na sa atin ng oras ang pagpapamalas ng pag-ibig at katapatan sa Diyos at iba. Awareness to be loving and faithful, bind or secure, hold it together, and write to remind yourself by heart. Magagandang alaalang gagantimpalaan ng Diyos ng parehong pabor mula sa Kanya at sa mga taong nakapaligid sa atin habang tayo ay nabubuhay. Yun ang pangako ng talatang ito. So here's the challenge for all of us. And this is mostly me talking to myself. What you are doing today will determine what you have when it is all said and done. The memories you will live isn't built at your deathbed. It is revealed there. Lalo na sa burol mo o sa panahon na lilisanin mo na ang mundong ito. So, be faithful to God, to your family, to what you know is right from His Word, and you won't regret it. Though I've tried this afternoon, I couldn't have said it better. May God help you to live a life of godly character and conduct, to stand for and live out godly convictions, and to demonstrate godly love and care to those you love, and keep on promoting good memories while you still have time, while we still have the chance to do it. Bakit hindi natin subukan na sa araw na ito at sa mga susunod na araw, nakausapin natin yung miyembro ng ating pamilya o isang tao man lang, 10 minuto lang kada araw, at nang makita natin kung anong epekto nito sa kanila at sa atin mismo. Na magsabi tayo ng mga salitang nakapagpapalakas, mga salitang nagbibigay buhay dun sa tao. Panalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng mga bagay-bagay na dapat namin isagawa sa aming buhay. Isa na nga po rito, Panginoon, ang paggawa, pagpapamalas ng mga magagandang alaala na pwede naming dalhin habang lumilipas ang panahon sa aming buhay. Meron kaming babalik-balikan, itatanawin kami na magagandang bagay na pwede rin namin ulit-ulitin, Panginoon, at lalo pang palawigin sa buhay ng iba. Napalakihin ka ang iyong katangian, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Good memories, Lord. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kalakasan na isagawa ito. At nang sa gayon dumating ang panahon, sa inyong pagdating, madatnan mo kaming tapat na naglilingkod at kumikilos ayon sa ipinagagawa mo, ayon sa nais mo sa aming buhay, sa lugar kung saan mo kami itinanim, Panginoon. Doon kami tumubo at mamunga ng gusto. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Merry Christmas po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.